Ang ninuno. Hoy, anong iniiyak mo dyan? Bata! Anong kalokohan to? Sabay-sabay mo kaming tinawag na tatlo at talagang nasa loob ka pa ng bilog. Ang sagradong bilog. Wika ni Yagi. Hindi ko din maintindihan. Maaring isusuko niya na ang gamit. Hindi ba to nasabihan ni Roelio? Sumasakit na ang ulo ko sa batang to. Gulpin na lang kaya natin. Bakit naman kasi duwag ang napili? Wika ni Itim. Samantalang si Puntik naman, napakatahimik. Ngunit makikita ang gigil sa muka. Sa kabila ng pag-uusap ng mga tikbalang, nanatiling nakayuko si Teroy. Hindi na nakatiis si Puntik, kaya sinipa niya ang bata. Ay bata, niloloko mo ba kami? Hoy! Ano bang ginagawa mo dyan? Wika ni Puntik. Uy, ang sabi ko, huwag niyo akong tatakutin eh. Tugon ni Teroy. Anong tinatakot? Kanina pa kami nandito. Ginagawa mo kaming bangmang. Wala ka pang suot na damit. Akala mo malaki ang katawan mo. Kahit kabag, tatalab sa'yo. Ano bang problema? Kanina ka pa umiiyak. Mamamatay ka na ba? Anong gagawin mo sa banal na bilog? Wika ni Itim. Di ba ito po yung pantawag sa mga gabay? Ang hirap kasi kapag isa-isa pa kayong tatawagin eh. Gusto ko sabay-sabay na. Pagpapaliwanag ni Teroy. Napaliwanag naman sa'yo ni Rogelio kung paano kami tatawagin ng sabay-sabay. Pero hindi sa ganitong paraan. Ginagawa lamang ang banal na bilog kapag ipapasa mo na sa iba ang tungkod. Gusto mong ipalo ko sa ulo mo yan nang matandaan mo. Ano bang kailangan mo? May gagawin pa kami. Istorbo ka. Wika ni Yagi. Hindi kagad nakapagsalita si Teroy. Maigi niyang binalikan kung nasabihan ba siya ng lolo sa proseso kung paano tawagin ang tatlong tikbalang ng sabay-sabay. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ng bata. Ikaw naman Itim, ang sama mong tumitig eh. Ikaw din Yagi sa Kapuntik. Oo nga no. Nasabihan pala ako ni lolo. Kanina madaling araw kung paano kayo tawagin. Pasensya na ah. Ang totoo, alam ko naman talaga. Hehe, gusto ko lang subukan tong banal na bilog. Wika ng bata habang kamot ang ulo. Samantalang si Noah naman, habang nakatago sa puno ay sumisimple ng tingin sa kinaroroonan ni Teroy. Bigla na lang tumingin sa direksyon niya si Puntik. Mabilis na dumapa ang binata at sumandal sa puno. Naloko na. Mukhang nakita yata ako ah. Makalipat nga ng tataguan. Ay naku. Tama ako. Sa takip silim, pwede nang matawag ni Teroy ang mga tikbalang. Animal tong batang to. Akala ko pa naman kakausapin lang sa pamamagitan ng isipan. Tinawag pa talaga. Wika ni Noah sa sarili habang gumagapang palayo sa lugar. Ano ba ang gusto mo? Bakit mo kami pinatawag? Hindi pa sapat ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay namin. Mabuti,
Pinalakas ni Yagi ang mga kaugatan dyan sa utak mo. Yan ang dahilan kung bakit umayos na ang pag-iisip mo. Kung hindi, para ka lamang baliw sa kalsada. Hindi mo magagawang pigilan ang sarili mo kung hindi gumawa ng paraan si Yagi. Nilagyan niya ng poder ang utak mong bubuit ka. Wika ni Itim. Ano daw? Anong binigay? Hindi ko nga kayo naiintindihan eh. Wala naman akong hinihingi sa inyo ah. Tugon ni Teroy. Dito muling nagsalita si Yagi. Dahil sa kaduwagan ng bata ay napilitan silang ibigay ang katangian upang kahit papano ay maging matatag ito. Galing sa akin ang katalinuhan at lakas ng pakiramdam. Ang katapangan mo naman at bagsik, galing kay Itim. Samantalang ang bilis mo na parang hangin, galing kay Puntik. Hindi mo ba yun namamalayan? Kulang pa ba ang binigay kong talino? Pinatapang ka nga eh, para madepensahan mo ang sarili mo at magamit mo ng maayos ang mutya. Para hindi yan mawalan ng kwenta sa kamay mo, upang may pagpatuloy ang legasiya ni Rogelio. Hindi namin ipagkakatiwala sa hindi kadugo ng matanda ang gamit na yan. Kaya namin ginawa yon. Tapos ngayon, ano tong kalokohan na to? Umiiyak ka pa dyan. Ano bang problema? Tanong ni Yagi. Dito napagtanto ni Teroy kung bakit malaki ang pinagbago ng sarili. Hindi ito dahil sa tulong ng bisa ng mutya ng 17 ahas. Galing ito sa mga gabay na mahirap paniwalaan. Nang mga sandaling ito, naintindihan niya na ang lahat. Ganun ba? Dapat kasi sinabihan niyo ko. O hindi kaya binulungan. Basta wag lang kayo magpakita. Ang hirap sa inyo. Kapag tinawag kayo, nakasimangot kayo kaagad eh. Mas nakakatakot pa kayo sa kalaban namin. Bueno, kaya ako kayo pinatawag. May nangyari sa lugar. Alam kong alam niyo yun eh. Lagi ko naman kayong kasama. Oh, bakit parang galit ka, Itim? Op. Eka, wag mong ilapit yung mukha mo. Ang sabi niyo, nabigyan ako ng malakas sa pakiramdam. Bakit hindi ko malaman kung nasaan yung mga kalaban? Tanong ni Teroy. Napakaangas mo. Narinig niyo ba yon mga kapatid? Patulan ko na kaya tong batang to. Tatawagin mo kami kung kailang huli na ang lahat. At saka, kahit wala kami, kaya mo naman eh. Ang layo mo sa pinangyarihan. Ayan, nakatakas tuloy. Aber, anong gusto mong gawin namin? Tugon ni Itim. Tumango naman ang paslit. Manghingi siya ng paintulot sa mga nakatira sa lugar para maisagawa ang pagkontra sa linlang. Itim, mahilap ang kalaban. Malakas ang kaalaman sa pagtatago. Malakas pa kung ikukumpara sa atin. Pero kapag nakita natin yan sa malapitan at nahuli, siguradong hindi na sila makakatakas. Paintulot ang kailangan ng paslit. Ikaw, Yagi. Ikaw naman ang malakas sa ibang uri ng nilalang. Ikaw na lang ang kumausap. Kapag kami ni Itim magkakagulo, hindi kami kailangan ni Itim dito. Wika ni Puntik. Bigla na lamang naglaho ang 2 tikbalang. Ito naman ang labis na ikinagalit ni Yagi. Umuusok ang ilong ng tikbalang habang inilalapit ang muka kay Teroy. Bakit? Ano pong problema? Sandali lang. Wika ni Teroy habang gumagapang patras.
Ang sarap mo talagang saktan. Dapat alam mo ang katangian namin. Hindi mo kailangan si itim at yagi. Kaso, talagang sinakto mo kung kailang may gagawin ako. Dapat sa ibang araw na lang eh. Yun lang ba ang kailangan mo? Wala na bang iba? Baka may pahabol ka pa. Kakausapin ko ang lahat ng nakatira dito na may isa sa gawa kayong lamat. Wika ni Yagi at bigla na lamang naglaho. Hanggang sa nakita ni Teroy ang makapal na alikabok at halos kumalat ito sa buong paligid. May gagawin daw. May lakad. Nakakagala lang naman kayo dahil sa akin eh. Ang susungit na mga kabayong to. Wika ni Teroy sa sarili. Habang si Noah naman, nang makita na kumilos na ang tikbalang, nataranta ang binata. Baka makita siya ng nilalang habang ginagalugad ang lugar. Maya-maya pa bigla na lang nag-alugan ang mga puno. Kasunod nito ang kakaibang tunog na tila mga impakto sa paligid. Gumagalaw din ang mga damo na tila may dumadaan na hindi nakikita. Sa pagkakataong ito, palapit ito kay Noah. Napatawag na lang ang binata sa ama at pinagpapawisan na ang muka. Hanggang sa may malakas na puwersa ang sumabog sa lugar. Tila malakas na hangin na mainit sa balat. Pagtingin ni Noah kay Teroy, dito nakaramdam ng gaan ang binata nang makitang naroon na sa harap ng paslit ang kayumangging tikbalang. Inaantay ni Noah kung ano ang mangyayari hanggang sa binunot na ng paslit ang baston na nakatarak sa lupa. Kasabay nito ang unti-unting paglaho ng tikbalang. Nang mga sandaling ito ay papalubog na ang araw, hindi nagtagal, tuluyan na itong nilukob ng kadiliman. Kuya! Hoy! Magpakita ka na, wala na oh! Umalis na yung kabayo! Kuya! Nasaan kaya si Kuya Noah? Kanina nandyan lang sa puno eh. Ay, ayun pala oh. Ang layo naman ang inabot nito. Wika ni Teroy. Kumari pa siya ng takbo papunta sa kinaroroonan ni Noah. Nang makalapit naman ang bata, dito niya nakita ang bagsak na mukha ni Noah habang nakaupo sa gilid ng puno. Bakit po? May problema ba kuya? Parang hindi maganda yung pakiramdam mo ah. Wika ni Teroy. Habang si Noah naman, biglang naging seryoso ang muka. Pinilit na alisin ang tensyon na dulot ng tikbalang. Alam ng binata na kapag sinabi niya kay Teroy ang ginawang pagtatago, gumapang siya sa takot sa mga nilalang. Siguradong makakatikim siya ng malupitang panunukso sa bata. Hindi niya na mapupuna si Teroy sa oras na maduwag muli sa laban. Wala. May naalala lang ako. Bakit? Anong meron? Wala naman ah. Ano na? Kamusta yung ginawa mo? Nakita kitang umiiyak. Duwag ka ba? Tanong ni Noah. Anong duwag? Ikaw yata yun kuya eh. Kanina ang lapit mo lang sa akin. Ngayon bigla ka na lang lumayo. Wika ni Teroy. Sabi na nga ba eh, bibirahin ako ng batang to eh. Paano kaya kung nakita niya pa yung pagkataranta ko at saka yung paggapang ko? Siguradong hindi titigil tong utong lupa na to. Wika ni Noah sa sarili. Muli niyang tinanong ang bata kung anong nangyari sa pagkausap nito sa mga gabay. Dito pinaliwanag ni Teroy na nakapagpaalam na ang tikbalang sa mga nakatirang elemento sa lugar. Ang problema, dapat gawin nila ng madalian ang paglamat dahil ayon sa tikbalang, ito ay pagpasok sa mundo ng mga elemento at mahigpit na ipinagbabawal ng mga engkanto. Ang sabi po,
Doon daw sa may kalsada na yan. Ito sa bandang unahan. Nakikita niyo po ba yan? Hanggang doon sa may burol na yon. May pahintulot tayo. Ang lawak pala. Pero teka, matanong ko lang po. Ano po ba talagang gagawin nyo? Nalilito ko kung ano ba yung lamat-lamat na yan eh. Tanong ni Teroy. Hindi na nagsalita pa si Noah. Sa halip seryoso lang ang muka. Dumampot ng mga bato. Binitbit at pumunta sa bandang kalsada. Habang si Teroy naman, halatang diskumpiyado ang muka habang nakasunod kay Noah. Hanggang sa nakarating sila sa kalsada, doon nilapag ni Noah ang isang bato. Ngunit bago mangyari ito, nakita ni Teroy na tila kinakausap ni Noah ang sarili at panay-ihip doon sa bato. Matapos noon tahimik na naglakad si Noah papunta sa may kawayanan. Naglapag muli ng bato at dito nakaramdam ng pagkabagot ang bata. Hindi pa rin nagsasalita si Noah, kaya kinalabit na ito ni Teroy. Hanggang kailan ba matatapos tong kakalakad natin? Ang layo na ng nilalakad natin. Hindi ka naman nagsasalita. Wika ni Teroy. Wala naman akong sinabing sumunod ka eh. Doon ka lang sa gitna. Nagtataka nga ako kung bakit nakabuntot ka sa akin. Tugon ni Noah. Kuya naman oh. Dapat sinabi mo kanina pa eh. Akala ko naman magpapatulong ka. Ang katipa naman ng mga damo dito. Ay nako. Mukha tuloy akong aso eh. Wika ni Teroy. Sa sobrang galit ng bata ay pinaghampas nito ng baston ang mga damo. Pinagmamasdan lang ni Teroy si Noah. Napapailing na lang ang bata dahil nilibot ni Noah ang napakalawak na lugar. Ang lalayo ng agwat ng bawat bato. At ng mga sandaling ito, madilim na ang lugar, kaya kumabig ang bata sa malawak na espasyo kung saan may tumatamang liwanag mula sa buwan. Maya-maya pa, nakita niya si Noah na paparating. Inakala ng bata na lalapit ito sa kanya. Kaso nga lang bigla na lamang naglaho si Noah. Ala, ano yun? Kuya, wag mo sabihing iiwan mo ako ha. Kuya, sumagot ka, nakakatakot, madilim pa naman. Naku, teka. Bakit parang umiikot yung paligid? Kuya? Kuya? Wika ni Teroy. Kahit anong pagtawag ng bata ay hindi tumutugon si Noah. Ilang segundo pa, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Mas lalo namang nagpatakot ito sa kanya. Idagdag pa dyan ang mga tunog ng palaka at iba't ibang kaluskos na nagmumula sa hindi malamang direksyon. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Teroy nang mawala sa paningin ng kalsada. Paglingon niya sa likod, nagtataka si Teroy dahil nasa bandang likuran na ito. Maging yung mga kawayanan at ilang kabahayan na makikita sa malayo ay nag-iba ang direksyon. Anong nangyari? Pinaglalaroan ata ako ni Kuya Noe. Pati yung lugar kung saan ko tinawag yung mga tikbalang. Bakit nag-iba ng pwesto? Ang gulo naman oh. Wika ni Teroy. Hindi mapakali ang bata. Makikita sa kilos na tila gusto nang tumakbo. Ngunit nag-aalangan si Teroy dahil baka maligaw siya. Umatras ang bata. Sumandal sa puno ng nyug. Sinigurado kung hindi ba siya nagkakamali. Dahil sa oras na magbago muli ang paligid, ito ang magiging marka niya. Naku, tama nga. Umiikot nga yung lugar. Kuya, magpakita ka na kasi! Wika ni Teroy. Hindi pa rin lumilitaw si Noah hanggang sa nakarinig siya ng kalabugan. Paglingon niya sa gilid may nakita siyang 4 na lalaki
Tila nag-aaway. Ang tatlo dito ay pinagtutulungan ang isang tao. Pinanood lang ito ni Tiroy dahil ramdam niya ang pagkahilo. Maya-maya pa nakita niyang papalapit ang mga tao sa kanya. Nanlaki mga mata ni Tiroy nang makitang si Noah ang tumatakbo at hinahabol ng tatlong lalaki. Linti! Huwag kang manood dyan! Tumulong ka! Wika ni Noah. Dito lang nagbalik ang ulirat ng bata. Nag-iba ang ihip ng hangin. Yung balisang muka ay biglang nagsalubong ang kilay. Maigpit niyang hinawakan ng baston at gigil na gigil ang panga. Habang papalapit sa kanya si Noah, kumilos na si Tiroy. Pinadyak ng paslit ang mga paa na tila yabag ng kabayo, sabay sugod sa tatlong kalaban. Habang si Noah naman, nang marinig na may umuungol sa likuran, napahinto ang binata. Alam niyang bumagsak ang isa sa mga kalaban. Hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang isa na hawak ang muka habang gumugulong sa lupa at sumisigaw ng sobrang sakit. Yun naman pala eh. Ang ingay pa kanina, iyak ng iyak. Kamuntikan pang matunugan ng kalaban eh. Wika ni Noah sabay balik sa labanan. Nang mga sandaling iyon, bagaman nahuli ni Noah ang tatlo, pero hindi niya kilala ang mga ito dahil bukod sa madilim, nasa anyong aswang sila. Itim ang balat at lahat ay nakahubad ng pang-itaas. Kinilatis pa ng binata kung sino si Pasyo, pati na din si Theodore sa mga ito. Ngunit hindi niya talaga makilala. Hanggang sa nagsalpukan na muli si Noah at ang isa pa. Habang nakikipaglaban, hinahanap niya si Tiroy. Hindi niya makita ang bata. Ang tanging naririnig lamang niya ay mga yabag ng kabayo. Hanggang sa bigla na lang umaatungal sa lupa ang ibang kalaban. Kitang-kita mismo na mga mata ni Noah ang pagkalukot ng katawan nito, na tila may tumama na sobrang lakas na bagay. Tumilapon yung lalaki. Sumalampak ang katawan sa isang puno. Habang yung kalaban naman ni Noah, bigla na lamang tumigil sa pag-atake. Makikita sa mukha nito ang pagkagulat sa nangyari sa mga kasama. Dito maiging tinignan ni Noah yung lalaki. Ganun na lamang ang pagkagulat niya. Nakilala niya ang pantalong suot nito. Hindi siya nagkakamali. Ito si Pasyo. Animal ka. Aswang ka pala. Ano na Pasyo? Asa na yung sinasabi mong ilang orasyon na lang mamamatay na ako? Bakit hindi mo tinuloy ha? Nanlilin lang ka lang palang peste ka. Nagulat ka no? Kung marunong kayo sa panlilin lang, marunong din kami. At dahil doon, hindi nyo may tatago ang sarili nyo. Nasa gitna na tayo ng dalawang lamat. Kahit tumakbo ka, mas lalo kitang mahuhuli dahil babalik ka lang sa kinakatayuan mo. Hindi ka na makakalagpas. Laro pala ang gusto nyo ha? Nang mga sandaling ito, tama si Noah. Hinahanap naman ng binata ang nagngangalang Theodore. Hindi niya ito makita sa mga kasama ni Pasyo. Hanggang sa bigla na lamang sumunggab sa kanya si Pasyo. Napaghandaan naman ito ni Noah. Ngunit hindi niya napaghandaan ang pagtapik nito sa balikat na may kasamang malakas na parusa. Tila pinalo ng nagbabagang bakal si Noah. Napadaing ng malakas. Hindi natagalan ang sakit hanggang sa napalhod na sa lupa. Linti. Sabi ko na nga ba eh, bawat atake may malakas na parusang karga. Wika ni Noah sa sarili. Tatayo pa sana ang binata ngunit biglang dinuro ni Pasyo ang noo nito. Hindi panlilin lang yun. Totoo ang nangyari kanina. Oras lang ang panlilin lang.
Mabuti dumating ang bata. Dahil kung hindi, patay ka na. Ngayon, may tutuloy ko na ang pagpunta mo sa kabilang buhay. Wika ni Pasyo. Aatras pa sana ang binata ngunit hindi siya makagalaw. Tumawa naman si Pasyo at sinabing, akala niya ang isang biyasa, hindi na umuulit sa kaparehong pagkakamali. Taliwas pala ang pag-aakalang ito. Dahil sa sobrang kangalan ni Noah, nahulog na naman siya sa patibong. Anong akala mo sa akin, Mangmang? Bakit hindi mo tignan kung sino yung nasa likod mo? Babagsak ka na sa lupa bago mo pa mabitawan ng kataga. Wika ni Noah. Nang mga sandaling ito ay hindi siya pinapansin ni Pasyo. Nasa isip niya na nililin lang siya ni Noah. Kuya, saan mo gusto kong ipalo yung baston? Dito ba sa mukha ng pangit? O hindi kaya sa balikat? Alam ko na mas maganda siguro sa bibig para hindi na to makapagsalita. Wika ni Teroy. Bigla itong sumulpot sa likuran ng kalaban. Nabalisa ang mukha ni Pasyo. Yung daliring nakaduro sa noo ni Noah, nanginginig at unti-unti itong tinitiklop. Ano na? Siguradong alam mo kung paanong pinatumba ng bata yung mga kasamaan mo. Parang hindi ka na gumagalaw dyan. Ano ka, statwa? Teka lang, Teroy, huwag ka munang makulit. Hayaan mo muna siya magsalita. Mamaya may sabihin niyang mahalagang detalye. Pasyo, parang takot na takot ka na. Kanina lang ang angas mo. Sabihin mo sa amin nasan si Theodore. Tanong ni Noah. Hindi nagsalita si Pasyo. Sa halip marami itong gumagalaw paikot na wari may gagawin kay Teroy. Subalit ang lahat ng ito, bantay sarado ng bata. Para hindi ka na po mahirapan, ako na yung lalapit sa'yo. O ito po, gawin mo ang lahat ng gusto mo, kung kaya mo. Wika ni Teroy. Inilapit ng paslit ang mukha nito sa kalaban. Napapikit na lang ang mga mata ni Noah. Gusto niyang punahin ang bata, pero hinahayaan niya na lang ito. Makikita kay Pasyo na bahagyang umilag dahil inambahan siya ng palo ni Teroy. Hanggang sa bigla na lang sumimangot ang mukha ng kalaban at may binibigkas na mga kataga. Kagad inabisuhan ni Noah ang bata na umilag. Ngunit nanatili lang si Teroy. Hindi gumagalaw habang pinandidilatan ng mga mata si Pasyo. Ikaw ang bahala. Basta wag mo kong tatawagin kapag nahihirapan ka na. Wika ni Noah. Maya-maya pa bigla na lang humaba ang kamay ni Pasyo. Tumubo ang makapal na balahibo. Umusli ang nguso. Unti-unting lumaki ang mga ngipin na matutulis. Nanlaki mga mata ni Noah. Sapagkat ang anyong aswang na nakikita niya kay Pasyo, hindi pa nito sinasagad ang katangian. Ngayon pa lamang niya natunghayan ang totoong anyo. Isang uri ng sinaunang gabunan. Ang ipinagtataka ni Noah kung bakit malakas ang tanga ni Pasyo sa kanan sa kabila ng pagiging gabunan. Sa kadahilanang sinumpa ang isang gabunan dahil nilikha ito ng dilim. Kung kaya anumang pamamaraan na galing sa kanan ay hindi nito pwedeng gamitin. Subalit tila ba taliwas dahil maging ang pangpatay kayang dalhin ni Pasyo. Meron din siyang mga pamamaraan na tanging ang may alam lang sa kanan ang kayang gumawa. Samantalang si Teroy naman, yung pagiging maangas nito ay tila nanlamig at napaatras. Lalo pat bumungad sa kanya ang napakabahong amoy na mula sa singaw ng bibig ng gabunan. Kuya, anong klaseng impakto ba to? Nakakatakot naman. Mas nakakakilabot pa kay Atardo eh. At saka ang sama ng amoy. Wika ni Teroy habang dumidistansya kay Pasyo. Anak ng binhi ng kabuti.
Hindi ito ang tamang panahon upang magpaliwanag. Ihanda mo ang sarili mo at huwag kang mag-inarte. Kung kanina mo pa tinuluyan, hindi na sana nakaporma. Wika ni Noah. Eh ikaw tong nagtanong sa kanya, tapos ako pa'y may kasalanan. Teka, uy kuya, uy pangit, huwag kang lumapit. Wika ni Teroy. Ilang sandali pa bigla na lang dumaing si Pasyo. Gulat naman sila Noah at Teroy. Hindi nila alam kung bakit. Nagwawala si Pasyo at panay sakmal sa hindi malamang direksyon. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ni Noah nang maramdaman ang presensya ni Ikya. Siguradong walang ibang umaatake dito kung hindi ang kapatid. Ilang segundo lang ang namagitan. Tumakbo ng mabilis si Pasyo. Tumalon at lumundag sa lupa na animoy may dinadakma. Hanggang sa umungol ito at dito unti-unting lumitaw si Ikya. Hindi nakagalaw si Teroy. Hindi niya inaasahan ang kaganapan. Kumakawala si Ikya pero hindi binibitawan si Pasyo. Kuya Noah, paanong nakarating dito si Ate Ikya? Tanong ni Teroy. Huwag ka nang magtanong. Tumulong ka na lang. Wika ni Noah. Mabilis na tumakbo papalapit kay Pasyo. Si Teroy naman, bagaman nagtataka, kumilos na rin ang bata. Bago pa maabutan ni Noah si Pasyo, nauna na sa kanya si Teroy. Nakaamba ito ng malakas na pagpalo sa likod ng ulo. Pagkatama ng baston, napatingala si Pasyo, umatungal at nabitawan si Ikya. Sinundan naman kagad ni Noah ng malakas na pagsuntok sa muka ang kalaban, dahilan upang matumba ito. Hindi naging sapat para tuluyang mapuksa ang gabunan. Bumangon si Pasyo. Dumipa at umangil ng malakas. Napaatras naman si Teroy at nagtago ito sa likod ni Noah. Samantalang si Ikya marahang tumayo. Dito nagulat si Noah nang mapansing nakatali ang pulang tela ni Roden sa bisig ng kapatid. Teka, alam mo bang gamitin yan, Ikya? Tanong ni Noah. Nasa lindaya tayo ng mga antingero. Kaya anumang gamit kaya nating paganahin. Lumakas ako kung kaya't lumakas din ang sabulag na binibigay ng mutya ng bigas. Pero hindi ko inaasahan na sobrang lakas din pala ng aswang na yan. Wika ni Ikya. Dagdag nito, napasa kamay niya din ang mutya ng kadiliman ni Atardo. Kinuha niya bago iwan sa lugar kung saan tinago ang bangkay gamit ang sabulag. Ate, pwede ba wag mong gamitin yung kay Atardo? Ang paangit, baka maging amaranig ka eh. Wika ni Teroy. Sinabi naman ni Ikya na hindi niya ito gagamitin. Sa halip ipagkakatiwala niya ito kay Mang Rogelio o kay Lolo Carlos. Hanggang sa naalala ni Teroy na nasa kanya pala ang mutya ng putik. Dinukot niya ito sa bulsa at inangat. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata nila Noah at Ikya. Imbis matuwa si Noah, nabanas pa ito. Hindi napigilang hilahin ang buhok sa sentido ng bata. Ang sakit naman ng kuya. Aray ko, bakit mo namang ginawa yun? Reklamo ni Teroy. Kung hindi ka ba naman pinaglihis sa kuto, sana kanina mo pa nilabas. Ang dami nating ginawang proseso para matanggal yung mahika. Nasa iyo pala yung mutya ng putik. At saka, Wika ni Noah. Naudlot ito dahil paparating si Pasyo. Kagad niyang binuhat ang bata at ginawang pananggalang. Walang nagawa si Teroy kung hindi ipikit na lang ang mga mata at iharang ang baston. Pagkatama ng atake, natumba sa lupa si Noah habang si Teroy naman ay nagpagulong-gulong. Teka, bakit mo naman ako inarang? Anong tingin mo sa akin, pananggalang? Isusumbong kita kay Itim. Wika ni Teroy.
Huwag ka na nga magdrama. Hindi ka naman tinatablan eh. Matigas ka pa kung ikukumpara sa bakal. Kung gaano katigas ang ulo mo, ganun din katigas ang katawan mo. Paano kapag tumama sa akin, edi patay na ako? Sumisimangot ka pa dyan eh. Ikya, lituin mo si Pasyo. Tulungan mo kami. Wika ni Noah. Hindi na nagsalita pa si Ikya. Mabilis itong naglaho at paulit-ulit na kumalabog ang katawan ng gabunan. Gaya kanina, para itong baliw na kung saan-saan na lang umaatake. Hoy, ano pang ginagawa mo? Huwag kang ngang umiyak dyan. Kumilos ka nang mapatay na natin yung aswang. Wika ni Noah. Tumayo si Teroy. Masama ang titig kay Noah. Habang naglalakad patungo sa gabunan, nakatutok pa ang baston nito kay Noah. Nakasimangot ang muka habang tumatango. Aba, ang sama ng titig ah. Akala mo ang laking tao. Wika ni Noah sabay lapit na rin kay Pasyo. Dito salitan sila sa pag-atake at sa mga sandaling iyon ay hindi nakapalag si Pasyo. Kung saan-saan na lang siya tinatamaan at ang pinakamasaklap, hindi niya mahuli si Ikya. Idagdag pa dyan ang pinsalang dulot ng pagpalo ng baston ni Teroy. Hindi nagtagal, napalhod sa lupa si Pasyo. Inamba naman ni Teroy ng pagtarak ng baston ng dibdib. Wag muna. May itatanong ako sa kanya. Kanina mo pa tinatanong yan, kuya. Hindi naman sumasagot eh. Teka, sandali, ang kulit mo, Ikya. Pakiawat nga tong bata na to. O ikaw, pangit. Siguro naman sasagutin mo na yung tanong ko. Nasaan si Theodore? At nasaan ang ilang pang mga kasamahan mo? Bukod pa dyan, sino at saan matatagpuan ang parokyanong pinagbebentahan nyo ng dugo? Tanong ni Noah. Nang mga sandaling ito, iniisip na ni Noah ang gagawin kapag hindi pa nagsalita si Pasyo. Tutuluyan niya ito ora mismo. Ngunit unti-unting nagbalik sa anyong tao si Pasyo. Tumagilid at sumuka ng tugo. Maya-maya pa, marami itong bumangon at sumandal sa puno ng nyog. Wala dito si Theodore. Umalis. At ang naiwan dito, ako lang kasama ang 2 pinatay na bata. Ang parokyanong sinasabi nyo, hindi ko alam kung sino. Si Theodore lang ang nakakaalam at si Atardo. Si Theodore, kasama ng 2 pang nabibilang na pangkat namin, patungo sa bahay nyo, Noah. Sa tingin nyo, sa tagal ng pananatili nyo dito, ano ang nangyari sa mga naiwan nyo sa tahanan? Wika ni Pasyo. Nanlaki ang mga mata ni Noah. Nagudyat ng tango kay Ikya at sinabing mauna na sa bahay. Pero hindi kumilos si Ikya. Sa halip lumapit siya at paulit-ulit na sinipa sa muka. Si Teroy naman ay nagwala. Tuluyang tinarak ang baston sa dibdib ng kalaban. Kagad binawian ng buhay si Pasyo. Kinapa naman ni Noah ang katawan at hinanap ang tangan. Ngunit wala siyang natagpuan. Sa halip naglabasan ang maraming insekto sa bibig ni Pasyo. Kung kaya't dumistansya ang 3. Maya-maya pa, bigla na lang umitim si Pasyo at may lumabas sa katawan nito na kung anong usok. Nagtaka si Noah ng mga sandaling ito. Sapagkat sa pagkakaalam niya kapag namatay ang isang gabunan, walang lumalabas na kahit ano sa katawan nito. Hindi niya na masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Nagudyat siya sa mga kasama na lisanin na ang lugar. Teroy, mauna ka. Total mas mabilis ka pa kung ikukumpara sa akin. Sige na, baka kung anong mangyari kay Mang Roelio at Lolo Carlos. Wika ni Noah.
Hindi naman nagsalita si Teroy. Sumirit ito ng takbo at wala nang lingon-lingon. Alam ba ng bata yung dadaanan niya? Tanong ni Ikya. Kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, sobrang lakas ni Teroy. Nakaanib sa kanya ang mga tikbalang. Hindi imposible na kaya niyang tahakin ang lugar ng mas mabilis pa sa ginagawa ko. Wika ni Noah. Ilang minuto lamang ang lumipas. Kasalukuyang tumatakbo ang magkapatid. Ngunit laking gulat ni Ikya nang masilayan si Teroy na nasa kalsada habang tumatakbo. Samantalang sila ay nasa masukal na lugar. Tignan mo kuya oh. Sa kalsada pa dumaan. Nakaubad pa ng damit. Akala ko ba mabilis yan? Bakit naabutan natin? Tanong ni Ikya. Ay nakong bata talaga to, oo. Inaasahan kong siyang mauuna. Doon pa sa kalsada dumaan. Malamang natatakot yan sa dilim, kaya dyan dumaan. Teka, masundan nga. Hoy! Hoy, Teroy! Wika ni Noah. Hindi huminto si Teroy sa pagtakbo. Nang makakita ng liwanag ang bata ay mas binilisan niya ang pagtakbo at hindi na ito naabutan pa nila Noah. Napakamot na lang ng ulo si Noah. Lumihis sila ng daan at nang makarating sa palayan, bahagya silang huminto. Tanaw ni Noah ang bahay sa hindi kalayuan. Pinakikiramdaman ng lugar ngunit wala namang kakaiba. Ilang sandali pa, narinig ng magkapatid ang pagsigaw ni Teroy. Naroon ito sa daanan, nawari ba sobrang natatakot. O kita mo na, Ikya, hindi nga ako nagkamali, takot sa dilim mo. Tong batang to, pinauna nga kasi mabilis siya eh. Tapos dumaan sa kalsada. Ang haba-haba ng daan dun eh, palibasa may ilaw kasi. O tignan mo mamaya, hihinto yan sa bandang sagingan. Mas lalakas yung sigaw niyan. Ikya, doon ka sa kabila. Ako, dito ako dadaan. Wika ni Noah. Tumangulang si Ikya. Naghiwalay sila ng direksyong magkapatid. Si Noah nasa gilid ng mga puno ng nyog, habang si Ikya malapit sa malalim na kanal. Maya-maya pa nang makarating si Noah malapit sa bahay. Hinanap niya kung nakarating na ba si Teroy. Pero wala. Wala ring tao sa tahanan. Tahimik lang. Nakasara ang pintuan at bintana. Dito kaagad na pumasok sa isip ni Noah na may nangyari nga sa lugar. At malamang sa malamang nasa loob ng bahay nila si Mang Rogelio at Lolo Carlos na nagtatago. Hindi muna lumitaw si Noah. Salip binabaybay niya ang daan na kung saan tinatamaan ng anino ng sagingan. Maingat ang bawat paghakbang. Iniiwasang makatapak ng mga tuyong dahon. Kasabay nito, sinisipat niya sa daanan si Teroy. Pero wala talaga. Hindi niya rin naririnig ang pagsigaw ng bata. Nang makarating si Noah sa isang puno ng nyog, dito nanlaki ang mga mata ni Noah sapagkat yung aso nila, nakita niyang duguan, nakahandusay sa gilid ng beranda, nawari wala ng buhay. Napabitaw ng mabigat na salita si Noah. Mas tumindi ang tensyon at dito pinili niya na magpakita. Kagad siyang tumakbo patungo sa likod at sinilip ang bintana. Sobrang dilim sa loob. Walang presensya ng tao. Hanggang sa nakita niya ang pintuan na may bakas. Parang kalmot ng isang malaking halimaw. Nataranta si Noah. Binuksan ang pintuan pero nakakandado sa loob. Kung kaya puwersa niya ito ng tulak. Lolo Carlos! Mang Rogelio! Wika ni Noah. Nang tuluyang bumukas ang pintuan, bumungad sa kanya ang nagkalat na kagamitan. Wari ba may nangyaring paglalaban? Nakita niya sa bintana sa kabilang bahagi ng bahay na sira na ito. Baklas ang mga kahoy. Kagad na isip ni Noah
na maaaring doon dumaan kung sino man ang sumalakay sa bahay. Kinuha niya ang gasera at sinindihan. Sinuri niya ang loob, bawat sulok at mga kwarto. Wala talagang tao sa loob ng tahanan. Tanging sira-sirang mga kagamitan. Wala ring bakas ng dugo na kung may nangyari mang patayan, ito ang basihan niya kung may nangyaring masama sa dalawang matanda. Hindi kaya wala sa bahay sila Mang Rogelio bago pa lumusob yung mga nilalang? Wika ni Noah sa sarili. Lumabas siya ng tahanan. Nakita niya si Ikya na naroon sa beranda. Nakadapa ito sa taniman. Sumenya si Noah sa kapatid. Ang ibig sabihin mag-ikot si Ikya sa buong lugar. Tumango naman ang dalaga at kaagad nang umalis. Samantala, nang mga sandaling iyon ay patuloy sa pagtataka si Noah kung bakit wala pa si Teroy. Kung kaya naman minabuti niyang puntahan ang lugar sa likod ito ng tahanan dahil maaaring lumampas uli ang bata o marahil naligaw ito. Inakyat ni Noah ang burol. Kasabay nito ang pagsipat sa bawat gilid. Kung sakaling may nakatagong kalaban ay kaagad niyang mapapagandaan. Hanggang sa nakarating siya sa ibabaw at dito tinawag niya si Teroy pero walang sumasagot sa kanya. Nakikita niya mula sa kinakatayuan ang daanan patungo kung saan binagat ng aswang sila Mang Rogelio at Teroy pero hindi niya makita ang bata. Saan kaya nagpunta yung batang yun? Dapat malaman ko dahil siguradong hindi yung titigil sa kakasigaw. At saka, mararamdaman ko din yung presensya niya. Wika ni Noah sa sarili. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig si Noah ng mahinang sitsit. Kagad siyang dumapa sa damuhan. Pinakiramdaman kung saan nanggagaling ang sitsit na ito. Nang muli niyang marinig ay nalaman niya kung saan ang direksyon. Naroon sa bandang sagingan. Wari pa mahina ang boses na animoy nag-uusap. Marahil itong pinuntahan ni Noah. Wala siyang masamang presensyang nasa sagap na isang indikasyon na kalaban ito. Pero hindi nagpakampante si Noah sapagkat alam niya sa sarili na magaling magtago ng karga ang mga kalaban. Ilang distansya pa, merong nagsalita. Hoy, ano bang ginagawa mo? Bakit ganyan yung itsura mo dyan? Kung makaasta, ako lang to. Kasama ko si Carlos. Wika ni Lolo Rogelio. Nang marinig ito ng binata, bagaman hindi niya nakikita si Mang Rogelio, nakaramdam siya ng gaan ng loob. Hanggang sa nasilayan niya ang dalawa. Nakasandali ito sa sagingan at mahirap makita. Sa kadahilan ng maraming tumbang mga saging roon. Kagad namang tinanong ni Noah kung bakit sila naroon sa lugar. Kaninang hapon mga alas 5, may umaaligid sa bahay. Ramdam ko pero hindi ko makita. Sobrang lakas ng sabulag. Ayos lang sana kung ako lang at wala si Carlos . Pwede kong manatili doon. Kaso baka maipit. Kaya minabuti kong tumakas. Sinama ko siya. Pero bago pa mangyari yon, isinagawa ni Carlos ang panlilinlang upang makaalis kami ng hindi napapansin. Alam mo na, dyan biyasa ang lolo mo. Wika ni Lolo Rogelio. Tumango lang si Noah. Pinaliwanag niya ang lahat ng napagdaanan nila Teroy kasama si Ikya. Napakagaling ng kalaban. Malakas pa sa aspeto ng panlilinlang. Ang mahikang galing din sa kalikasan na tinatawag na lamat. Nakalaban nila ang gabunan. Nalaman nila na ang mga kasama nito ay pinupunterya ang tahanan, kaya mabilis silang umuwi sa lugar. Akala ko po kung ano nang nangyari sa inyo . Nga pala, mabuti na lang nagawa namin ang paraan kanina. Yun naman po Lolo Carlos, di ba?
Walang ibang gagawin sa isang kalaban kapag biyasa sa panlilin lang kung hindi kontrahin gamit ng panlilin lang. Pero nagpatulong ako kay Teroy kaso pinalabas niya lahat ng tikbalang, Jesus. Nako, kung alam niyo lang kung anong nangyari sa akin. Sa sobrang banas ko sa batang yun, nako. Tapos nawala na lang bigla. Pupunta dito tapos sumisigaw. Hanggang ngayon hindi ko pa nakikita. Wika ni Noah. Sabi ko na nga ba yung paslit yung sumisigaw sa palayan. Nakita mo, Rogelio? Di ba tinitigan mo nga? Wika ni Mang Carlos. Ay nako, naramdaman ko siya kanina. Ayun, tinignan ko. Baka kung saan-saan uli pumunta Pero nawala na lang bigla Biglang naglaho yung presensya. Ang ninuno.